Hello everyone, what's up? Ito po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. So for today's video po, ang pag-uusapan po natin ay ang semi-final round between Ginebra at saka ng Northport. So sino nga ba ang bentahe at sino ang mas nakakalamang sa serye na to? So it's a best of 7 semi-final round at unahin na po natin ang Northport Batang Pier. So sa Northport, so obviously ang advantage ng Northport ay yung kanilang wingman na si Arvin Tolentino. So hindi naman po lingid sa kaalaman natin na si Arvin Tolentino ay number 2 pagdating sa statistical points behind Junmar Fajardo, and he is a strong contender para sa best player of the conference ngayong Governor's Cup. So dati pong Ginebra itong si Arvin Tolentino, at alam naman po natin na na-trade si Arvin Tolentino patungong Northport kapalit po ni Jamie Malonzo, nasa Barangay Ginebra naman ngayon. So doon po yan, sa pagkaka-trade ay win-win situation naman yan, though sinasabi nung marami na dati is lopsided kasi nga Jamie Malonzo yon. So pero ngayon they are proven wrong. Pinakita lang ng dalawang koponan na fair yung trade, kasi tama naman yung nangyari, di ba? So Jamie Malonzo is a super rookie that time na kaya na talagang makipagsabayan at superstar mode yung mode niya dati. So though si Arvin Tolentino is nagsisimula pa lang, pero kita nyo naman ngayon halos accurate siya pagdating sa 3 points. So doon naman sa kumbaga sa point guard position, nakita naman po natin yung improvement na ginawa ni Joshua Monson. So talagang sobrang galing ni Joshua Monson. So napapanood ko na to dati, pero ngayon mas nag-improve siya. So ganun pa man, meron pang isa si yung import nila, malakas din sa ilalim, so talagang nakikipagsabayan din talaga. Plus yung Gio Halalon, nandiyan si Evan Neal, nandiyan si William Navarro. So marami po ang advantage na meron yung Northport is yung bilis din nila at saka yung place nila. So mapunta naman po tayo sa Barangay Ginebra. So meron din advantage ng Barangay Ginebra, at ang number 1 advantage ng Ginebra ay of course yung kanilang system. So yung triangle offense. So sa Ginebra po kasi is walang dominant player. So may ball movement, meron siyang sistema. Kumbaga yung player yung mag-a-adjust dun sa system, hindi yung system yung mag-a-adjust sa mga players. So of course nandyan po ang inaasahan ng Barangay Ginebra, si Scottie Thompson, na talagang triple-double machine. So si Scottie Thompson, kahit hindi umiscore, ay kaya niyang i-dominate yung laro. So ganun din naman si Japet Aguilar, nandyan din yung mga players sa katulad ni Stephen Holt. So of course yung rookie si RJ Barrientos, napakalaking contribution lalo na dun sa system ni Coach Tim na ball movement, talagang maganda yung rotation. So of course Jamie Malonzo nandyan, at isa pa yung nadagdag sa Barangay Ginebra, si Troy Rosario. So nag-a-average siya ng almost 13 points per game. So at the same time yung inside scoring ng Ginebra, so yun yung nawala kasi sa Ginebra laban dun sa Token Tex nung last conference. So ngayon may dalawang napadagdag, di ba? Si Troy Rosario at saka si Jamie Malonzo is nagbabalik. Kaya lang si Jamie Malonzo po kasi is medyo kumbaga nangangapa pa kasi nga galing sa injury. So pero pag bumalik na sa dating form si Jamie Malonzo, ibang Ginebra na yung makakaharap ng bawat koponan. Hindi po natin alam kung na-reactivate po si Isaac Ako or si Jeremiah Gray, pero pagdating po kung sakali makakalusot sila sa semifinals at papasok sila sa finals, so maaaring ma-activate po yung dalawa. So kung mangyayari po yun is madadagdagan po ng firepower ang Barangay Ginebra. So tungkol po dun sa sinasabi natin na sino yung advantage, so para sa akin po magiging bias ako. So though
I like Ginebra so much, pero obviously advantage ang Ginebra. Why? Kasi first is a coaching staff. So alam naman po natin na si Coach Tim Cone is the winningest coach of the PBA. So alam na niya yung strategy, even simula pa nung 90s hanggang ngayon ay same strategy at nadadagdagan pa yung strategy niya. Both offense and defense may sistema ang Ginebra. Plus isa pa is may mga shooter din ang Barangay Ginebra. So of course nandiyan si Stephen Holt, RJ Abarrientos, even Troy Rosario nagtitake ng 3 points, si Jamie Malonzo, so Scotty Thompson of course, and at the same time meron silang guidance ni LA Tenorio na alam naman po natin na talagang kabisado na niya ang triangle offense. Yung mga bench player ng Ginebra, so mag-step up yan, kailangan lang talaga is magkaroon ng minutes. So pumunta naman po tayo sa Northport. So of course ang Northport may advantage sila, Arvin Tolentino. So talagang unstoppable. So alam naman natin na dating maka-Ginebra yan. Pero kahit alam ni Coach Tim Cone kung paano siya depensahan, is hindi pa rin siya madepensahan. Kasi nga magaling at saka superstar mode na itong si Arvin Tolentino. So yun lang muna for today's video. At tatalakayin natin yan after ng game 1 kung ano yung mga adjustments na kailangan gawin ng mga bawat coaches. And for me, para sa akin ay ang aking early prediction sa semifinals ay maaaring Ginebra ang manalo in game 6. So yun lang muna for today's video. See you on my next vlog. Peace.